Ang tipo kong negosyo. Ang tipo kong negosyo. Mahahanap mo rin ang iyong perfect match, ang negosyong magsisilbing inspirasyon sa iyo at makapagpapaunlad ng iyong kabuhayan. Hindi lang door number 1, number 2 at number 3 ang magbubukas para sa iyo dahil samut-saring business ang matutuklasan sa Ang Tipo Kong Negosyo. Kung saan ka pa naghahanap ng business opportunity, sa akin lang. May opportunity ka na. Pwede ba kitang abutin? Ikaw kasi ang pangarap ko. Sa'yo na yung SSS, GSIS, pati na ang PhilHealth ko. Basta, akin lang ang pag-ibig mo Ang budget ko sa'yo ay limited. Limited edition. Ang tipo kong negosyo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa ngalan po ng ating kasama dito sa Master Control, Rene Etable, sa ating mga transmitter engineers, at sa ngalan po ng ating regular host na si Ms. Tess Ramirez, ito po si Josette Olivera. Of course, mga kaibigan, makakasama rin po natin si Director Telma Dumpit Murillo dito po sa ating Ang Tipo Kong Negosyo ngayong araw na ito ng Biyernes, Nobyembre 29. Hindi raw mahalaga na maraming beses madapa. Ang mahalaga ay yung lagi kang babangong muli. Anong problema ang dumating sa ating buhay, mapa super typhoon man, malugi ka man o kahit bumagsak lang sa exam, hindi po tayo dapat mawalan ng pag-asa para magsimula muli. Ayun. At sa susunod na linggo po ay National Exporters Week. Every first week of December po yan. Ayon sa Presidential Proclamation 931 at HR 33. At ang National Exporters Week ay annual event ng Department of Trade and Industry, PhilExport at Export Development Council. Samantalang mga nakatala pong nakalinyang aktibidad ay sa December 3, National Export Congress, alas 8 hanggang alas 4 ng umaga. Gaganapin po ito sa PICC. At sa December 2 hanggang 6, Usapang Export, alas 4 pa rin ng umaga hanggang alas 4 ng hapon doon po sa DTI International Building. At meron ding Exporters Fair at the same time, December 2 hanggang 6, doon naman sa DTI Main and International Building sa alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng hapon. At December 2 hanggang 7, Academe Outreach. So yan po yung mga nakahandang mga activities ngayong linggong ito. Isang linggong pag-ibig. Okay mga kaibigan, tuloy-tuloy po tayo dito pa rin sa ating episode ng Ang Tipo Kong Negosyo, unti-unting babangon muli. At sa pagkakataong ito po, ay makakaugnay na po natin si Mr. Vic Dimagiba, Director ng DTI Bureau of Trade Regulation and Consumer Protection. Magandang umaga po sa inyo, sir. Hello? Hello? Okay. Tawagan na po nating muli si Mr. Vic Dimagiba, ang Director ng DTI Bureau of Trade Regulation and Consumer Protection. At ang inisyatibo po, may inisyatibo po itong DTI
sa Oplan Open Store, Oplan Store Locator para mapabilis ang recovery at maging normal na ang business operations sa mga apektadong lugar. Nasa kabilang linya po ng ating komunikasyon si Mr. Vic Dimagiba. Mr. Dimagiba, magandang umaga po. Yeah, good morning. Kaugnay po nitong inyong programa, ito pong Oplan Open Store. Anong mga probinsya po ang sakop ng Oplan Open Store Locator at para lang ba ito sa city area o kahit saang parte ng probinsya? Ito po ay para lamang sa lalawigan ng Samar at Leyte. At yung po mga major municipalities at cities niyan katulad ng Tacloban, Ormoc, Calbayog, Catbalogan, yan pong kasama din po yung Biliran. Yan po yung Region 8 kung tawagin po natin sa Eastern Visayas po. Po, ilang tindahan, yes sir, ilang tindahan na po ang bukas sa mga lugar na nasalanta ng bagyong Yolanda? Saan marami nang nagbukas at saan pa po yung malaki ang pangangailangan ng mga consumers po natin? Okay. Ayon po sa aming ulat, as of yesterday po, kami po ay nakatala na ng total of 295 open stores dyan po sa ating website na yan. Ito pong website na yan ay ito ang listahan ng mga open stores, no? Yung pong mga bake shop, yung cell sites ng mga telephone company, may drug stores po yan, may government offices din na bukas, gas stations, hardware stores, remittance centers, restaurant, supermarket at yung mga grocery. Kasama na rin po ang water refilling stations, wet market, at sinama na rin po namin yung mga ATM na nag-ooperate na, no? Base po sa huling tala ng Bangko Sentral, diyan po sa lalawigan ng Samar at Leyte, 65 na po ang nagagamit ng ating mga kababayan. So as of yesterday po, 295 na po ang bukas na open stores at everyday po, ina-update namin yan base po sa report mismo doon sa field ng mga kaopisina po namin sa DTI at ibang ahensya ng pamahalaan. Ano pa po ang kulang at hindi pa naitatayo na kailangan ng mga mamimili natin doon? Pakiulit po, ano po ang? Ano po yung kulang at hindi pa naitatayo ng mga pangangailangan ng mga mamimili po natin? Yung po kasing iba, it will take time yung pong kanilang pagtayo uli ng kanilang mga tindahan, no? Dahil ito po ay nasira. So, pakonti-konti po, bumabalik sa normal yung mga dating mga negosyante dyan po sa lugar ng Samar at Leyte. Kaya ito pong programa namin ito sa DTI ay upang ipaalam sa ating mga mamamayan na pakonti-konti ay dumarami na po ang mga bukas na mga negosyante dyan po sa mga lalawigan na yan. Ano po nyo nabuo itong proyektong ito at kanino pong ideya ito? Ito po ay nilunsad noong November 18. Ito po isa sa mga proyekto na naisip po ng ating kalihim ng trade and industry, si Mr. Gregory L. Domingo, at kasama po to sa yung pong proyekto na ipaalam sa atin na ang pamumuhay sa Samar at Leyte, yung matinding tinamaan ng bagyong Yolanda, ay paunti-unti sa tulungan po ng lahat ay nagiging normal na po ang negosyo. Kaya ito po ay inilunsad noong November 18 at tuloy-tuloy po ito hanggang ngayon. Noong nag-umpisa po kami November 18, wala pa nga pong mga 40 o 50 yung aming naitala, no? So in less than 2 weeks, umabot na po tayo close to 300 na ang ating naitala dyan sa open stores na website na matatagpuan po sa www.opensstores.yolanda.dti.gov.ph. Ngayon po naman ay nasa kabilang linya po ng ating komunikasyon si Director Telma Dumpit Morillo. Director Telma. Yes, magandang umaga, Partner Josette, at syempre sa ating mga suki taga-subaybay. Humahabol po ang inyong lingkod, si Alma Dumpit. At syempre, nasa linya natin si Director Dimagiba, partner? Yes, oo.
Okay. Director Telma. Nasa kabilang linya siya. I see, oo. So, napag-usapan na yung open store locators kung ano yung konsepto nito at bakit natin ito binuksan sa online. Yes, oo. Okay. Pero meron pa isang binanggit si Secretary Domingo, Director Vic, itong planong Diskwento Depot. Okay. Isa po yan dun sa mga nakatala dun sa proposal. Hello? Ang DTI po kasi, ang umpisa ko muna para rewind ng konti, no? Meron po tayo ngayong rehabilitation at phase na tayo dito sa Taypo, Yolanda. Yes. Form po ang pamalaan ng mga cluster, no? Ang DTI po ang naging lead agency sa Hey, livelihood, ano yun? commerce, Medyo hindi tayo marinig sa ere. Ay, sandali, Director Vic, hindi ka raw marinig. Sandali. Oo nga pero ang DTI ang lead agency ng cluster on livelihood, commerce, agriculture, and employment. Okay, Director Telma, tatawagan kayo uli para medyo maano na natin yung... Sige, okay. Okay. Medyo nagkakaroon tayo ng technical trouble at tatawagan natin muli si Mr. Vic Dimagiba ng DTI Bureau of Trade Regulation and Consumer Protection. At syempre, si Director Telma Dumpit Murillo, kaugnay nga po nitong pinag-uusapan natin. Ito pong pagbabangong muli ng mga lugar na nasalanta ng kalamidad. Particularly, ito pong bagyong Yolanda. So, nandiyan dyan na ba silang dalawa? Yes, oo. Okay, go ahead. So, nandiyan na ba si Director Vic? Here, yeah, hello. Okay. Okay, Hello? mas Okay malinaw ngayon. Mas Oo. maiintindihan ng ating mga tagapakinig. Yes. So, Okay, so- binabanggit natin kanina yung Yung pinag-uusapan Diskwento natin, Depot, yung no, Diskwento Depot, bukod dito sa ginaganap na Diskwento Caravan. Okay, ang diferensya lang po noon, yung caravan kasi, paalis-alis yun, no? One Oo. day, tapos alis yung truck. Pag That's sinabi right. natin depo, andun na siya, no? Magtatayo Permanente na tayo siya. ng tindahan yan, na nandoon na sa lugar na yon. At iyan sa mga panukala ng DTI being the lead agency doon po sa cluster ng livelihood, commerce, agriculture at employment na itinatag po dito sa rehabilitation phase, no. So, at iba-ibang lugar po 'yan kasi po ngayon ang Diskwento Caravan natin sa umaga manggagaling sa Cebu o kaya Matnog, Sorsogon, may truck 'yan. Tapos within the day lang, tapos alis na naman yung truck, no. So yung konsepto po ng depo doon na siya. Basically tindahan na po siya doon hanggang sa bumalik na yung mga negosyante, no, yung dating negosyante na yun ang kanilang negosyo. Director Vic, ito bang Diskwento Depot or Depot ay pwede lang magbenta sa mga retailers o sa publiko mismo na end user? Ay ating pong number one na customer po yung mismong mga consumer, yung mga mamimili po, no. Okay. Kasi yung po mga retailer, meron naman po yan traditional suppliers, no, yung po mga distributors at lahat naman po ng mga distributors diyan sa lugar na yan unti-unti na rin pong nakabangon na at nagno-normal na rin po ang kanilang mga negosyo. Oo. Pero kasi po yung mga retailers natin nasira po ang kanilang mga tindahan, no. So it will take a little time para din karoon ng bubong yan, magkaroon ng uli ng mga pader, etc. No? At ilaw, importante po. So yung pong depo, parang ating pantustos muna, no? At yan po ay pinaplano na po ng DTI. Pakipagtulungan na rin ng private sector kasi sila naman po ang magtitinda ng produkto dyan. Correct. So kanina ba nalinaw natin na hindi tayo ang nagbebenta ng mga produkto? Kasi, di ba yan yung kumakalat na tayo, ang gobyerno daw ang nagbebenta ng release goods o produkto. So, maling-mali naman yung opinion na yun doon sa CNNI report. Director Vic? Yes, oo. Oo. Akala ko sa inyo,
No, no. I mean, ang konsepto ng depo sa caravan, yung isang caravan napaka-mobile, yung depo almost stationary siya. Pero ang private sector pa rin po ang ating kapartner diyan. Hindi Correct. ang DTI ang magbebenta. Tulungan po natin sila sa kanilang mga logistic requirements, kung may kailangan mga permits dahil tindahan na yan. Yun po ang ating kumbaga may overhead cost din po sa DTI, pero yung pagbebenta mismo ng produkto sa kanila po yan. Okay, so hanggang kailan natin papalaganapin itong Diskwento Caravan dyan sa mga areas na sinalanta ng bagyong Yolanda? Ayun pong huling nakita namin sa plano hanggang 3 buwan pa po, no? So December, January, February, no? Yan po ang rekomendasyon, no? Okay, so hanggang sa bagong taon, meron pa tayong Diskwento Caravan. At saka hindi ba, Director Vic, ang mga binibenta sa Diskwento Caravan, hindi ito yung mga produkto na kasama sa relief goods. So iba-iba ito. Mga tinapay, for one, construction material. Opo, kasama na po ang GI sheet dyan, yung mga pako, umbrella nail, no? Oo. Ang pangkabit ng GI sheet. Kasama na rin po ang martilyo, pakonti-konti po, ang mga hardware din po ay sumasali na, no? Iyan lang po sinasabay, inuunahan lang natin hanggang yung pong mga talagang hardware dyan. Ito nga pong open stores, itong proyekto na to, kasali rin yan sa proyekto ng Diskwento Caravan kasi as we add more hardwares na open, doon na po dapat bumili naman ng mamamayan. So talagang mga tindahan dati, no? So yan po ang concept po ng Diskwento Caravan at ito po ngayon may bago tayong proyekto, Diskwento Depot. Okay. So yung nandong listahan sa open stores locator natin sa website, nagbibigay din ho ba sila ng diskwento o iba pa ito dun sa mga ibinibenta sa Diskwento Caravan? Yung pong Depot? Hindi, yung caravan. Yung caravan po, talaga pong concept niyan may discount na binibigay ang mga manufacturers, no? Correct. Pero doon sa yung mga listahan ng mga open stores, yung po mga open stores pribado po 'yun Kaya okay. Normal commerce po 'yon. Oo. Opo. So doon sa open stores, ipinapaalam lang natin kung aling mga tindahan ang bukas na. Ang nagbukas na uli. Oo. Opo. So kaiba po 'yon doon sa Diskwento Caravan. Opo. Okay, Partner Josette, may tanong ka ba kay Director Vic? Yes, meron kasing nag-text dito si Dr. Nilo, tanong po kay Mr. Vic. Director Vic, baba na naman ng manok pero yun pa rin ang presyo sa palengke. 67 per kilo na lang ang cost of production naman ay 70 to 72. So tinatanong po yan ni Dr. Nilo, Director Vic. Okay, ang tungkol po sa manok, ang talaga pong dapat magtutok sa presyo niya ng Department of Agriculture, no? Subalit, meron po silang panukala na itakda ang presyo ng manok sa 130 pesos, no? Yung whole chicken po yan kung tinatawag, no? 130 pesos yung whole chicken. At so far po, yan po ang nakikita namin sa monitoring report na binibigay po sa amin daily ng Bureau of Agriculture Statistics, no. Yun po ang presyo 130 ang isang whole chicken po. So yung pong issue ng mababa yung farm gate prices o yung pong presyo ng mga retailer, yun pong napag-usapan dun sa huling pulong na 130 po ang magiging presyo niya. At one point po kasi tumataas siya ng 130. So ang mga producers naman po ay meron din silang social responsibility at see to it na hindi naman masyado mataas ang presyo sa mga palengke mismo. Okay. Thank you po. May isa pa akong tanong kay Director Vic bago natin siya pakawalan. Itong baka ang ating focus ngayon puro na lamang sa Eastern Visayas at hindi natin monitor yung mga presyo dito sa ibang mga lugar sa ating sa Kamaynilaan.
Kamusta naman po ang mga Christmas goods? Well, ang ibang regions naman po na affected, tuloy-tuloy po ang kanilang monitoring. Dito naman po sa NCR, National Capital Region, meron po tayo National Capital Region opisina ng DTI, yan po ang kanilang mandato. At regular naman po ang monitoring, hindi lamang ng Christmas lights, pati na rin ang mga Noche Buena products. At within the week, in fact, nag-umpisa na kami, Director Telma, mag-distribute sa mga LGUs, sa mga supermarket, sa mga opisina ng pamalaan, yung pong aming poster ng SRP ng Noche Buena products, no? Para meron naman pong gabay ang mga mamimili sa pagbili as we enter December. Ito na po yung umpisa ng peak, no? Yes. Ng pamimili ng mga Noche Buena products at ilalathala din po sa pahayagan ito at ang mga supermarket at groceries ay aming pong papastilan. So dapat yan ang bantayan ng ating mga mamimili. Pero ano po ang isasagot nila doon sa mga pilosopo na di sa DTI kayo bumili? Paano yun? May mga gano'n, Director Vic. Ang SRP po, ang nagtakla po niyan, yung mga negosyante po sa pakikipag-ugnayan sa DTI. So ito po mga presyo na to, pag sinabi pa po natin SRP, sama na rin po yung tubo ng mga supermarket at groceries, no? In fact, magugulat po kayo pag nag-monitoring kayo ng SRP ng Noche Buena product, mababa pa ang bentahan talaga kasi may mga brands, iba-ibang brand po yan nagko-compete din po sila ng market share, no? Kaya nangyayari lang diyan kapag yung one week before Christmas, almost every year nagkakaroon talaga ng intense buying, ano? Karamihan po sumasagad na doon sa SRP. Pero ngayon, maski na umikot po tayo, makakabili pa po tayo ng below SRP. May price tag naman po ang mga produktong Noche Buena product, kaya madali naman po i-guide. Kung sakali naman, no, na lampas sa SRP, i-report po kagad sa DTI. Meron po tayong call center na bukas Monday to Sunday. Ang telephone number niyan is 751-3330 po. From 8 a.m. to 5 p.m. Isumbong po natin yung tindahan na lumalampas sa SRP. Pagpapaliwanagin po natin sila. Thank you very much, Director Vic Dimagiba, Officer in Charge ng Consumer Welfare and Trade Regulation Group. Magandang umaga po. Happy weekend. Salamat. Thank you very much. Yan po mga kaibigan si Director Vic Dimagiba. Okay, Director Telma, magbabalik tayo pagkalipas po ng ilang paalala. Ito ang Philippine Broadcasting Service, ang bagong radyo ng bayan. News and current affairs, music and entertainment. Sumasahim papawid sa angmang sulok ng bansa mula Luzon, Visayas at Mindanao. Tapat at tunay sa serbisyo publiko. Hatid sa inyo ng 32 radyo ng bayan stations sa buong Pilipinas. Mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Ang bagong radyo ng bayan. Legal na kami! Okay mga kaibigan, tuloy-tuloy po tayo dito pa rin sa ating programa, ang Tipo Kong Negosyo. At yun na, naipaliwanag po ni Director Vic Dimagiba ng DTI Bureau of Trade Regulation and Consumer Protection ang may kinalaman po dito sa open store locator. So sino ba yung susunod natin sa pagkakataong ito mga kaibigan ay nasa kabilang linya na po ng ating komunikasyon itong si Dulmar Raagas, ang presidente ng Chamber of Mines, Caraga Region. Magandang umaga po sa inyo. Ba't nawala? Anong nangyari?
Okay mga kaibigan, tuloy-tuloy pa rin po tayo at doon sa karga, masasabi po natin na napakalakas nitong industriya ng minahan. Ang karga po ay itinuturing na mining hub of the Philippines at ang 40% ng registered mining firms ay matatagpuan sa lalawigan ng karga. At ang pangunahing paglago ng ating ekonomiya at number 1 export sa karga, ito pong minahan, kung saan 3 bilyong piso ang total revenue noong 2012. At lumago po ito ng 10.6% at ito pong second fastest growing region in 2011 hanggang 2012. Ito pong Caraga region dahil po sa minahan. At out of 39 operating metallic mines in the Philippines, 54% po nito. Okay mga kaibigan, Director Telma. Yes, nagbabalik tayo, partner Josette. Yes, Akala yes. ko nagmo-monologue ka na eh. Pasensya ka na. Hindi. Mga kaibigan, medyo nagkakaroon po tayo ng technical difficulties ngayong umaga, pero dyan lamang po kayo at tuloy-tuloy po ang ating programa. At partner, hindi naman porque nasalanta yung ating mga kababayan dyan sa Eastern Visayas, titigil na yung mundo natin, hindi ba? Of course, oo. Oo, tuloy-tuloy ang buhay. Kaya titignan natin naman ngayon yung ano-ano bang nangyayari sa iba't bahagi ng ating bansa. At sa Caraga region, makakausap na natin ang presidente ng Chamber of Mines, si Ms. Dulmar Raagas. Magandang umaga po sa inyo, ma'am. Mr. Dulmar Raagas, magandang umaga po. Magandang umaga po, ma'am. Naku, hindi natin marinig si Mr. Raagas. Mahina. Naririnig ko siya. Naririnig mo? Okay, very good. Sige. Okay. So, shoot, partner. Yes, go ahead. Okay. Mr. Raagas, ano po ba yung gusto nating mangyari sa pagre-revisa nitong Republic Act 7942 o ito pong Mining Act? Actually, ma'am, ang Republic Act 7942, hanggang ngayon, wala pang revised provision. It's up to our Congress, lower and upper house, to come up with any additional provision. Kaya nga po hinihintay po namin dito sa Caraga Region kung anong nangyayari sa Executive Order 79 by His Excellency President Aquino. Hanggang ngayon po wala pang action ginagawa. So nagiging ngayon malungkot ang ng mga bagong investors tungkol dito. So kung mayroon na mga revision, kailangan po namin or supplemental provision, kailangan po namin ng maagang pag-release po. Kasi yun lang po ang hinihintay ng mga investors natin dito. Okay. Yung sinasabi ko po kanina, meron pong mga misconception about the mining industry na ito'y nakakasira sa kalikasan at pag-alis daw ng isang mining company sa isang lugar ay patay na ang buhay dito sa lugar na ito. Maaari po ba ninyong pabulaanan ito po? Tungkol po dyan, mayroon tayo mga provisions sa national law and also in our office, of Central Office in Mines and Bureau, regarding the protection of the environment. Bago po umalis ang bago po magkaroon ng operation ang isang kumpanya, mayroon po sinasabing program na pinasubmit po sa opisina ng Mines and Bureau. Yes. They are required also to come up with Contingent Liability and Rehabilitation Fund or CLRF. In fact, they have a rehabilitation cash fund, not less than 5 million. It should be deposited in a government bank to ensure the rehabilitation of the mine area. And besides that, we have also a monitoring trust fund for the waste and tailing fees reserve fund. Mine waste fees is equivalent to 5 centavos. Tailing fund with 10 centavos metric ton. This will cost about 150,000 pesos for the tailing reserve fund. And also, we have the final mine rehabilitation fund
by the time the mining companies will vacate or leave the area, the government is protected with the Mine Rehabilitation Fund. Not less than 10 million po, deposit sa government bank. Aside from that, we have also the Social Development Management Program in which the host community and neighboring communities are being protected with so many programs that is being implemented by any mining companies in the area where they are operating. So is that before, during, and after Yes. the operations? Opo. Okay. Hindi po- So in that respect, Hindi po ngayon iniiwan ang isang mine area na basta-basta lang. 5 years before the decommissioning, ginagawa na po ang rehabilitation of the area mine or even within the mine operation, dahan-dahan na po in-rehabilitate ang mine areas. okay. So nagkakaroon ho ba ng agawan sa lupa pagdating sa pagitan ng agrikultura at pagmimina? Ako, hindi kita makuha. Lakas-lakasan po. Ang tinatanong po ni Director, kung nagkakaroon po ba ng pag-aagawan sa lupain kung pagdating sa agrikultura at saka pagmimina? Wala naman po kasi ang ginagawa po natin, hindi po pwede ng isang kumpanya, mining company will apply on agricultural lands. Okay. Bawal po 'yon sa application. Kasi in the area where the mining company is operating, it is strictly defined na hindi pwede magmina sa agricultural lands, especially on watershed areas. And itong mga areas na ginagamit natin pagtanim ng mga palay, wala yon. Agricultural lands are not included in the list to be mined. At ito po ay striktong sinusunod. Stricto po. Dito po sa Caraga walang agricultural land na minimina po. Oo. Yung isa pa pong ano dyan, Okay. Mr. Raagas, Yes, ma'am. yung pong kinikita ng ating pamahalaan ay napakaliit kumpara doon sa kinikita ng pagmimina. Admitted yan. Kaya nga po, we welcome any revision on the tax payment. That's why naghihintay po tayo kung kailan po magkakaroon ng bagong tax scheme on mining. So welcome po sa inyo yan, yung increase o dagdag. Welcome po. Kasi mayroon bagong mga haka-haka. Sinasabi namin haka-haka, hanggang ngayon wala pang action ang Congress. Kasi it should be through legislation po. They are trying to come up to 7 to 10%. But there is a provision in Constitution na hindi pwede lalagpas ng 10%. So as of now, may 2%, may 7% on mineral reserve areas, 2% po at 5%. So lumalabas na 7%. We welcome naman ng 10%, walang problema yon. As long as it is for the benefit of our government and the host and neighboring communities. Walang problema po yon. Oo. Finally po, yung aking huling tanong ay ilan ho bang trabaho ang maibibigay ng industriya ng pagmimina? Actually, as of last year, ma'am, we were able to employ 19,310 laborer for last year. In Caraga alone? We are expecting for an increase. In Caraga alone? Yes, in Caraga alone. Because for Surigao del Norte, we have 9,209 laborer last year. Yes. For Surigao del Sur, we have 4,797. And for Dinagat Island, we have 1,050. And Agusan del Norte, 1,009. Agusan del Sur is 3,245. All in all, 19,310 for last year only. Pero maaari pang madagdagan yan. Ano po? Madadagdagan po yan this year because there are new companies coming in and in fact have operated already. This should be an additional laborer and revenues also for the government. Oo. So, hindi ho ba pwede na yung minimina dito sa atin ay iproseso na rin, parang value adding ang gawin para mas madagdagan pa yung ating kita? Yes, ma'am. In fact, the president had been asking for this to come up with, to put up some refinery.
Yes. areas. In fact, we have new one here, the Taganito HPAL, which have started their operation last 3 months ago. Oh, that's good. Okay. And aside from that, I think if this Nonok Island will be Pustro, because this has been idle for so many years. I think one of the programs is to put up also one refinery plant here. And that would generate more labor in Sorga and Caraga region. And in fact, in the neighboring regions also. Okay. So, partner, wala na akong tanong. Ikaw? Okay, hingan na lang natin ng mensahe si Mr. Dulmar Raagas, ang presidente po ng Chamber of Mines ng Caraga Region. Nasa inyo po ang pagkakataon, Mr. Raagas, para aktuhan na itong panukalang Mining Act. Salamat po sa pahintulot nyo ma-interview nyo. Saka isa pa malaking bagay po ito na pinagbibigyan po ninyo ng attention po ang Caraga tungkol dito sa mining. Actually, we are the mining capital now, to be honest with you. Mining capital of the Philippines, because we have now at least 26 operating mining companies in Caraga region alone. And for this, we have been generating, for last year alone, we generated so much taxes, for that matter. Total revenues for last year is 3,79,692,902.83. Maraming salamat po, sir. That includes royalty tax, size tax, and other taxes remitted to the national government. This is only for Caraga region. So, salamat po, sir. Ano po? Maraming salamat po. Thank you so much. Maraming salamat po sa mga tumawag sa amin. Okay. Mga kaibigan, si Mr. Dulmar Raagas ng Chamber of Mines, at sa pagkakataong ito po ay kaugnay naman natin sa kabilang komunikasyon si Mr. Jonathan De Quiros, ang Product Manager ng PLDT Ka-Asensio Siberia. Siberia, tama ba? Siberia. Baka akala na Siberia, Russian, sinasabi mo, partner. Siberia, PLDT, Ka-Asensio, Siberia. Grabe ka naman, partner. Dire-diretso ka. Walang walang preno, ha? Oh, yes. Good morning, Mr. Jonathan. Umaga po, Miss Telma, Miss Joseph, at sa lahat po ng tagapakinig natin ngayon sa radyo. Yes, welcome to the program po. Yes. Director Telma, simulan mo na. Yes, okay. Nung isang, kasi, meron tayong pinuntahan na trade fair, nakita natin itong isang booth ng PLDT Ka-Asensio Siberia. So, maganda siguro pag-usapan dahil ang syempre hinahanap ng ating mga kababayan ay negosyo. Papaano ba kikita ang ating mga kababayan dito sa PLDT Ka-Asensio Siberia? Okay. Madali lang po. Actually, yun po yung reason kung bakit namin nilaunch itong Siberia, nilunsad itong Siberia. Isa po siyang high profit at low maintenance na minegosyo na kompletong package na po. Napansin po kasi namin ngayon sa merkado na meron po tayong mga iba-ibang mga ginagawang mga pagkakakitaan, and naisip po namin na bakit hindi natin pagsamahin yung broadband, yung mga computer, ganyan, para magkaroon ng simpleng pagkakakitaan yung mga kababayan natin. So doon nga po na nagkaroon ng konsepto ng Siberia. Bale, ito pong Siberia na to, magkakaroon po ng pagkakataon kung sino man yung gustong maging mini-negosyante. Yun po yung tawag namin sa kanila kapag nagsisimula sila, mini-negosyante, na makapag-tayo ng sarili nilang business. And ang kagandahan po sa business na to, pwede pong mag-internet ngayon yung mga customer nila for as low as 1 peso. So, ito po yung tinatawag namin barya-barya per hour. So, para po siyang mini-internet cafe, pero kagandahan po sa kanya, para pong isipin nyo na lang yung parang payphone na naguhulog ka ng barya. Oo. Pero sa halip na makakatawag ka, ito, makakapag-access ka sa internet. So, piso-piso kada oras. Piso-piso. Ang piso po actually, katumbas po niyan 4 na minutong pag-i-internet. 4 na minuto lang? 4 minutes lang. So, sobrang affordable po niya. Kasi ngayon, kapag nagpunta ka sa mga internet shop, usually sisingilin ka nila 10 piso, kaagad, ganyan. Pero dito, mas kontrolado mo yung paggamit mo ng internet. Kasi
sabihin natin konti lang ang oras na gugugulin mo or konting minuto lang, piso lang, or kung gusto mo pa ng masigit pa doon, maglalaglag ka lang ng dagdag na barya. Okay. So, ibig pong sabihin, sa 4 na minuto, piso lang babayaran ko kung piso lang ang pera ko. Opo. Ganun po siya kasimple at ganun siya kadali. So, binibigyan po natin ng pagkakataon din ngayon yung mga kababayan natin na not necessarily or mga wala po siguro silang internet sa bahay. At least ngayon, meron na silang paraan para maka-access ng internet through barya-barya surfing. So, kung meron kang 10 piso, meron ka ng... That's equivalent to 40 minutes po. 40 minutes? Ang kagandahan po dito, kapag halimbawa paubos na yung 4 minutes mo, yung timer naman tutunog naman siya. So, mabibigyan ka naman ng prompt na, nako, malapit na magsara yung screen. So, pwede pa akong maglaglag ng additional na barya para mas ma-extend ko pa yung oras ko sa pag-surf. Okay yan So, magkano naman ang kailangan na kapital para makapag-umpisa ng isang PLDT Cyberia? Yun po yung kagandahan dito. Kailangan niyang pong magbayad ng, ang isang unit po kasi dito, umapatak siya na as low as 18,599. Ilan po? So, yung 18,599 na po na yun, para magkano po ulit? 18,599. 18,000? Yes. So, imagine niyo na lang po kasi yung mga nagbi-business ngayon, usually ang kailangan mong kapital, 20,000, 30, or 50,000, or actually yung 50,000 na yun, maliit na negosyo pa nga lang. Pero ito, yung 18,599 na yun, mababawi mo na siya sa loob ng, actually in as fast as 3 months. In a span of 3 months, balik na agad yung kapital mong 18,000. Opo. And mas mabilis mong pang mababawi yun kung mas maraming unit yung bibilin mo. Kasi ang kagandahan po dito sa Cyberia, gaya nga po nang nabanggit ko kanina, mini internet cafe negosyo siya. Yung isang connection mo, pwede mong actually gamitin to up to 3 units. So, the more units that you have, mas mabilis po yung balik or return on investment na tinatawag natin. So, doon sa may mga, siguro, sari-sari store, grocery, ito, additional income ito sa kanila, no? Opo, tamang-tama po ito sa mga sari-sari store. Kasi, yun din po yung isa po sa mga advokasya namin sa PLDT Kaasin. So, hindi po yung basta-basta nagbebenta lang kami. Inaalam din po namin kung ano yung kailangan para maging successful yung negosyo nila. So, halimbawa, napatunayan na po namin, based dun sa mga nauna po namin kumuha ng Cyberia, na kailangan meron kang pwesto, unang-una. Pangalawa, kailangan marami yung tao sa paligid mo. And pangatlo, dapat medyo mahaba yung operating hours mo or yung mahaba yung oras na nakabukas yung pagpapwestuhan mo or pag-ooperate mo ng business. So, ang pinaka-perfect po na complement sa Cyberia is actually a sari-sari store. Correct. Kasi ang mga sari-sari store natin ngayon, karaniwan, base sa research, 24/7. 15 hours silang nakabukas. And then, siyempre lahat ng mga sari-sari store owners natin, nag-e-expand na rin po yung mga yan. Hindi lang basta-basta yung mga tinitinda nila, mga pagkain or mga goods. Ngayon, pwede actually pati yung tingi-tinging internet, pwede na rin nilang ibenta through Cyberia. Ang galing. So far, how many subscribers do you have? Or businessmen or entreps? Okay. Nagsimula po kami ngayong taon lang. And sa katunayan po, meron kaming mahigit sa 100 na siniserbisyuhan sa Metro Manila, South Luzon at Cebu. Doon pa lang po kami nag-o-offer sa ngayon kasi pinag-aaralan pa lang po namin yung produkto. Ayaw naman po kasi namin sumabak at mag-open sa lahat at ang ending is baka maging aberya kaysa sa Cyberia. So, pinag-aaralan po namin ito. Meron ba kayong mga promo ngayon or something para makahikayat ng investors? Ganyan po kasi yung Cyberia, kapag isa kayo dun sa mga unang 1,000 na nag-avail ng Cyberia, meron po kayong libreng cellphone at wireless landline SIM. Wow! So, kasi ngayon, ang Cyberia kasi, internet at PC set lang siya. Pero kung pala rin na maging isa ka dun sa unang nag-avail, pati yung sa cellphone at SIM, makukuha nyo. Tapos, lahat po ng mga binibentahan namin ng Cyberia or lahat ng mga kumukuha ng Cyberia, binibigyan din po namin sila ng banner din para makatulong sa kanila na mag-promote nung mini-negosyo nila. Mr. Jonathan, marami pa sana kaming itatanong, kaya lang wala na talagang oras. Maraming salamat po. Sa uulitin po, Mr. Jonathan. Yes, maraming salamat din po sa oportunidad para maibahagi po namin
yung paraan po namin ng pagtulong sa mga kababayan natin through Cyberia. Okay. Okay. Have a nice Thank weekend. you very much. Okay. Yan po mga kaibigan, si Mr. Jonathan De Quiros, Product Manager ng PLDT Ka-Asenso, Siberia. O tama na ako ha? Oo, tama ka na ngayon. Okay, paalam na tayo. Director Telma, wala na tayong time. Papaalam na ba tayo? Kabilis naman. Ngayon pala ako nag-iinit eh. Oo nga. Anyway, mga kaibigan, samahan kanina. po ninyo kami uli sa susunod na Biyernes, Desyembre na po. Magkarinigan tayo. At marami na naman po kaming impormasyon na ibabahagi sa inyo, lalong-lalo na para sa ating mga mamimili at negosyante. Ito pa rin yung lingkod, Selma Dumpit Murillo. Have a nice weekend, partner. Yes, same here. Okay. Mga kaibigan, sa ngalan po ng ating kasamang Tess Ramirez, na regular host ng Ang Tipo Kong Negosyo, at sa ating mga transmitter engineers at Serena Etable. Ako po si Josette Olivera. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Magandang umaga sa inyong lahat. Alamin ang mga local, national at international issues. 738 sa Mega Manila. Mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Ang bagong radyo ng bayan. Pledge of Peace. I pledge to support peace in every way possible, for I am and will always be a Filipino for a just and lasting peace. I am a Filipino and I am for peace.